Sa pagpapatuloy ng tangkain ni Minghi na pigilan si Professor Wulong na makaalis, mabilis siyang inatake ni Lu Yi. Napakalakas ng atake ni Lu Yi kaya't napilitang itukod ni Minghi ang kanyang kamay sa lupa. Sinermona ni Minghi si Lu Yi, sinabi niyang kung hahayaan nito si Professor Wulong na makaalis, sasaktan nito sina Lu Chen. Sagot ni Lu Yi, na hindi kailanman sasaktan ni Professor Wulong, ang taong kanyang pinagkakatiwalaan, si Lu Chen. Ipinaalam ni Professor Wulong kina Lu Yi at Minghi na paparating na ang mga Special Force sa lugar na iyon. Sinabi niya na ang magwawagi sa pagitan nila ang magkakaroon ng pagkakataon na muling isulat ang naratibo ng kanilang kwento. Sinigawan siya ni Minghi, nagsabing hindi niya siya hahayaang makalapit kina Qin Yu at Lu Chen. Walang pag-aatubili, sinuntok ni Minghi si Lu Yi sa dibdib, ngunit sa kanyang gulat, hindi naapektuhan ng kanyang asido si Lu Yi. Sinabi ni Lu Yi kay Minghi na hindi siya basta-bastang insekto na matutunaw ng asido nito. Ipinaalam niya na, alinsunod sa itinawag sa kanila ng sangkatauhan, siya ay isang underground draconian. Pinigan ni Minghi ang kanyang kanang kamao, at ginamit ang Flame Dragon Spirit Fist upang subukang alisin si Lu Yi sa kanyang harapan. Sinabi ni Lu Yi na hindi siya matatalo ni Minghi dahil umaasa ito sa mga isomorphic crystals upang manalo sa labanan. Biglang itinagilad ni Lu Yi ang kanyang ulo, at bumuga ng apoy kay Minghi. Agad na iniharang ni Minghi ang kanyang mga braso upang ipagtanggol ang sarili, ngunit siya'y natangay at sumalpok sa yelo. Agad tumayo si Minghi kahit nasaktan. Sa parehong pagkakataon, inilalagay na ni Professor Wulong sina Lu Chen at Qin Yu sa helicopter. Nagpasya si Minghi na huwag nang pansinin si Lu Yi. Ginamit niya ang second stage speed burst upang mabilis na makarating kay Professor Wulong. Gayunpaman, nahawakan pa rin ni Lu Yi ang kanyang braso. Hindi sumuko si Minghi. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga paa, at pilit na naglakad papunta sa helicopter, kahit pa hinahawakan pa rin siya ni Lu Yi. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nakawala si Minghi mula sa pagkakahawak ni Lu Yi. Sumigaw siya kay Professor Wulong, inuutusan itong pakawalan sina Lu Chen at Qin Yu. Sinabi ni Professor Wulong kay Minghi na isasama niya ang kanyang kapatid. Hiniling pa niya kay Minghi na sanay alagaan niya ang saintes ng kanilang angkan. Ipinaalam niya kay Minghi na si Xingling ay hindi lang god ng kanilang mga tao kundi anak niya rin. Hindi maiwasang mabigla si Minghi sa ibinunyag ni Professor Wulong. Sa sobrang pagkagulat, madaling naitaboy siya ni Professor Wulong gamit lamang ang isang sampal. Nawala sa sarili si Minghi, at tuluyang bumagsak ng una ang ulo sa lupa habang nakatingin sa helicopter. Habang nakatitig, tinanong niya si Xingling kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Xingling kay Minghi na wala din siyang mga alaala mula sa nakaraan kaya hindi rin siya sigurado. Nang sinabi niya kay Minghi na hindi siya kailanman magsisinungaling sa kanya, agad namang humingi ng paumanhin si Minghi dahil pinagdudahan niya ito. Ipinaliwanag ni Xingling na anuman ang katotohanan tungkol sa mundong iyon, kahit mas komplikado pa kaysa sa inaasahan nila, kung hindi siya kikilos, papatayin siya ni Lu Yi. Hindi maiwasan ni Minghi ang mapasigaw nang mapansin niyang may paa na sa harap ng kanyang mukha. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakaiwas. Ngunit bago pa man siya makabawi ng balanse, agad na tumakbo si Lu Yi patungo sa kanya. Nakita ni Luo Lin na hirap na si Minghi kaya't tumulong siya. Ngunit walang kahirap-hirap na hinawakan ni Lu Yi ang paa ni Luo Lin, at itinapon siya na parang basura lang. Sinabi ni Lu Yi na dahil kung sino man ang mabuhay ay siya ang magdidikta ng kasaysayan, lahat ng miyembro ng Dragon Tooth Organization ay ituturing pa rin na mga traidor ng sangkatauhan. Sinabihan ni Xingling si Minghi na huwag gamitin ang kanyang trump card. Gusto niyang maunawaan ni Minghi na mas malakas si Lu Yi kaysa kay Hui Zhao, at tiyak na mamamatay siya kung magpapatuloy ang laban. Ngunit iginiit pa rin ni Minghi na wala siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang trump card dahil desperado na siya. Sa huli, nagdesisyon si Xingling na magtiwala sa kanyang pasya. Sinabi niya kay Minghi na ipakita sa lahat ang lawak ng kanyang lakas bilang Red Sovereign rank. Ilang sandali pa, napasigaw si Lu Yi nang biglang lumitaw ang isang pulang aura mula sa katawan ni Minghi. Hindi siya makapaniwala na naglakas loob si Minghi na gamitin ang kanyang dugo upang itaas ang lakas sa pinakamataas na antas.
Sinabi ni Lu Yi na sa kakarampot na lakas ni Ming He, hindi niya magagawang protektahan si Lu Chen. Nagsimulang umangat sa ere si Ming He. Nang mapansin ni Lu Yi ang makapal na aura na pumapalibot kay Ming He, inakala niyang gumagamit ito ng Red Sovereign Dominion. Sinabi niya na kahit pa mayroon si Ming He na Red Sovereign ability, hindi pa rin ito sapat upang talunin siya. Iginiit ni Lu Yi na si Lu Chen ay magiging ligtas lamang sa tabi niya, at kahit pa maglaho ang sangkatauhan sa mundo, titiyakin niyang walang masamang mangyayari kay Lu Chen. Biglang sumigaw si Professor Tang Hang. Ipinaliwanag niya na ang ginagamit ni Ming He ay hindi Red Sovereign Talent, kundi ang Divine Descent, isang kakayahan ng Black Saint rank. Pagdilat ng mga mata ni Ming He, lumitaw ang emblem ni Xingling sa kanyang noo. Nang lumitaw ang imahe ni Xingling sa likuran ni Ming He, hindi napigil ang mamangha ni Professor Tang Hang. Agad niyang naunawaan na si Xingling ay ang Divine Soul na bumaba mula sa langit. Si Lu Yi naman ay naguluhan, hindi siya makapaniwala na nagawang pataasin ni Ming He ang kanyang lakas ng 2 ranggo. Pagkatapos, dinurog ni Ming He ang isa pang isomorphic crystal. Agad na sinipsip ng kanyang kamao ang asensya nito, at ang mga asensyang iyon ay naghalo, at damaloy patungo sa kanyang kamao. Habang nagliliyab at bumubuo ang mga asensya, agresibong tumitig si Ming He kay Lu Yi. Sinabi niya na bagamat nagpapasalamat siya kay Lu Yi dahil hindi nito sinaktan si Lu Chen, kailanman ay hindi magiging alaga ng mga calamity beast ang mga tao, at lalong hindi magiging hayop na papatayin para sa pagkain. Idinagdag pa niya na ang sangkatauhan ang magpapasya ng kanilang sariling kapalaran, at dapat bumalik sa ilalim ng lupa ang lahat ng calamity beast. Para ipakita ang kanyang determinasyon, sinimulan ni Ming He na sirain ang bawat palapag ng gusali mula taas pababa. Nagulat ang mga tao sa labas, at agad na nagtipon sa lugar para alamin ang nangyayari. Ilang sandali pa, unti-unting nawala ang imahe ni Xingling. Patuloy na naglaban sina Ming He at Lu Yi, gumagalaw ng napakabilis kaya't hindi makasabay ang mga tao sa paligid. Nagpupumilit na protektahan ang kanilang mga sarili, nagkukubli ang Special Force habang umuulan ng baga at dragon scales. Pagkatapos ng ilang salpukan, nagawa ni Ming He na makapagpatama ng mabigat na suntok kay Lu Yi. Napadaing sa sakit si Lu Yi, at biglang tumubo ang mga pakpak sa kanyang likuran. Agad na lumipad si Lu Yi patungo kay Ming He, na nag-iwan ng tanong sa mga Special Force kung isa nga ba siyang calamity beast. Dama ang pambihirang aura ni Lu Yi at ni Ming He, sinabi ni Hong Xiao sa kanyang mga tauhan na ang ganitong lakas ay hindi kayang taglayin ng mga tao. Samantala, huli na ang reaksyon ni Ming He at tinamaan siya ng ulo ni Lu Yi sa tiyan. Napakalakas ng tama kaya't napabagsak si Ming He sa lupa. Alam ng Special Force na hindi nila kayang makilahok sa laban, kaya't napagpasyahan nilang i-rescue muna si Professor Wulong. Kasabay nito, huminga ng malalim si Lu Yi. Hindi na niya hinintay pa na hamupa ang alikabok, agad siyang nagbuga ng apoy sa lugar kung saan bumagsak si Ming He. Abala si Lu Yi sa pagsunog sa lugar, kaya't hindi niya napansin ang biglang paglitaw ng mga gintong enerhiya mula sa dagat ng apoy. Nabigla si Lu Yi nang bigla siyang yapakan at kuryentihin ni Ming He. Habang nakabuka ang kamao ni Ming He, sinimulan niyang kolektahin ang mga elemento ng kidlat sa paligid. Mula sa malayong distansya, ipinang-atake niya ang kidlat patungo kay Lu Yi, malinaw na ipinapahayag ang kagustuhang ibalik ito sa ilalim ng lupa. Sa sobrang lakas ng atake ni Ming He, tumalsik ang dugo mula sa mga mata at bibig ni Lu Yi. Bagamat tinanggap ni Lu Yi ang bigat ng atake, hindi rin nakaligtas ang mga kalapit na lugar sa pinsala. Nang matuklasan nilang may nakatagong Black Saint rank na lakas sa katawan ni Ming He, hindi napigilan na sabihin ni Lu Lin na si Ming He ang tunay na huling depensa ng sangkatauhan. Ang mga nakaligtas ay nagpahayag ng kanilang kasiguruhan na kahit daw ang buong Special Force ay walang magagawa sa ganitong uri ng labanan. Ilang sandali pa, tumigil na rin si Ming He at ang lugar na dating puno ng mga gusali ay naging isang malawak na bakanteng espasyo. Sinubukan ni Ming He na tanungin si Lu Yi kung siya nga ba ang dahilan kung bakit nagtapos sa pagkatalo ang labanan sa Battle Ruins, ngunit sinabi lamang ni Lu Yi na walang kabuluhan ang magtanong ng ganoong bagay. Sinabi ni Ming He kay Lu Yi na matapos linisin ang bawat parasitic beast mula sa hanay ng sangkatauhan, hindi na kailanman magpapatalo ang sangkatauhan sa kanila. Dagdag pa niya na ang lahat, pati na si Lu Chen,
ay magiging ligtas lamang kapag napatay niya si Lu Yi, at ang kanyang mga kasamahan. Nang utusan ni Ming He si Lu Yi na sabihin kung saan dinala ni Professor Wulong sina Lu Chen at Qin Yu, tumawa lamang si Lu Yi at tinanong siya kung bakit pa niya itinatanong iyon gayong alam na niya kung saan talaga pupunta si Professor Wulong. Matapos makumpirma ni Ming He ang kanyang hinala na pumunta si Professor Wulong sa Battle Ruins, hinamon siya ni Lu Yi na subukang iligtas sina Lu Chen at Qin Yu kung kaya niya. Walang pag-aalinlangan, buong kumpiyansang sinabi ni Ming He kay Lu Yi na gagawin niya iyon. Ilang sandali pa, dumating si Hong Xiao, at agad niyang tinanong kung ang halimaw ba sa lupa ay si Lu Yi. Ipinaalam ni Ming He kay Hong Xiao na si Lu Yi ay isang parasitic beast, at na ang mga halimaw na tulad niya ay naitanim na sa hanay ng sangkatauhan 10 taon na ang nakakaraan. Sinabi rin niya na ang Dragon Tooth Organization ang tunay na huling depensa ng sangkatauhan at na ang kanilang organisasyon ay nagsagawa ng plano upang puksain ang mga parasitic beast na nagkukunwaring tao sa astronomy team. Hindi mapigil ang ipahayag ni Hong Xiao ang kanyang pagkadismaya ng matanto na ang mga pinatay nila ay ang totoong bayani ng sangkatauhan. Sinabi ni Ming He na para sa mga namatay, mas naging makabuluhan ang kanilang sakripisyo para sa kinalabasang ito. Agad na inutusan ni Hong Xiao ang kanyang mga tauhan na ipagbigay alam sa lahat ang dapat gawin. Sinabi niyang maghanda, at puksain ang lahat ng parasitic beast na nagtatago sa kanilang paligid. Agad namang nagbigay ulat ang isa sa mga tauhan ni Hong Xiao sa Superhuman Guards at ipinaabot ang kanyang mga utos. Ang mga Superhuman Guards ay nagbigay ng impormasyon sa City Guards, at naipasa rin ang balita sa Superhuman Association. Mula sa puntong iyon, ang balita ukol sa mga parasitic beast na nagkukunwaring tao ay kumalat sa buong mundo. Dahil sa nangyari sa astronomy team, lahat ng pinakamahuhusay ng Dragon Tooth Organization pati na ang 87 miyembro ng 5 attack teams ay nagbuwis ng buhay. Nangangahulugan ito na halos mabura ang existence ng buong Dragon Tooth Organization. Halos maubos ang mga tao ng Dragon Tooth Organization dahil sa kanilang matibay na paninindigan sa sariling paniniwala. Bukod kina Ming He at Luo Lin, dumalo rin sa seremonya ng libing ang South City Head Guard, ang gobernador ng South City School, ang Guildmaster ng Hunters Association, at ang gobernador ng South City. Ang seremonya ng libing ng huling depensa ng sangkatauhan. Nangunguna ang Special Forces sa pagpaparangal sa mga bayani ng Dragon Tooth Organization. Kasabay nila, ang Superhuman Team, Hunters Association, at ang Superhuman School ay nagbigay galang din sa mga bayani ng Dragon Tooth Organization. Nangako si Luo Lin sa kanyang mga kasama na kanyang mamanahin ang kanilang layunin, at ipagpapatuloy ang diwa ng Dragon Tooth Organization, upang puksain ang lahat ng Calamity Beast, at protektahan ang South City at ang sangkatauhan. Ilang sandali, pagkatapos ng seremonya ng libing, ipinaalam ni Luo Lin kay Ming He na alam niya ang iniisip nito. Sinabi niya sa kanya na kung susubukan niyang iligtas si Lu Chen at Qin Yu nang wala siyang sapat na lakas, walang kaibahan ito sa pagtakbo papunta sa larangan ng labanan para mamatay. Ipinaliwanag ni Ming He kay Luo Lin na hindi niya kayang tumayo lang at hindi gawin ang anumang hakbang, lalo na't alam niyang nasa panganib sina Lu Chen at Qin Yu. Sinabi ni Luo Lin na bagamat hindi siya sigurado sa plano ni Professor Wulong, mula nang magdesisyon siyang dakpin sina Qin Yu at Lu Chen, hindi sila agad-agad mapapahamak. Pinaalala ni Luo Lin kay Ming He na kailangan niyang protektahan ang kanyang sarili dahil silang dalawa na lang ang natitira mula sa Dragon Tooth Organization. Nang tanungin ni Ming He si Luo Lin kung anong antas siya magiging sapat na malakas, sinabi ni Luo Lin na kailangan niyang maabot ang White Swan rank, upang magkaroon ng kahit na minimal na tsansa na makapasok sa ruins at iligtas sina Qin Yu at Lu Chen. Sa isipan ni Ming He na nasa gitnang Heaven Flare rank pa lang siya at marami pa siyang kailangang pagdaanan. Hindi na siya maaaring magpatumpik-tampok pa dahil hindi na siya pwedeng maantala. Pagkatapos sabihin kay Ming He na mukhang malapit na siyang mawala ng malay, sinabi ni Luo Lin kay Ming He na kailangan nilang itigil ang pag-iisip tungkol dito. Inutusan niya si Ming He na umuwi muna at magpahinga. Ininform din niya ito na kailangan pa niyang magbigay ng mga instruksyon at magmasid sa ilan sa mga labanan, dahil marami pang parasitic beast ang nagtatago sa mga tao sa lungsod. Pagkatapos ng ilang oras, nang pumasok si Ming He sa kanyang dorm, agad na sinabi ng mga roommate niya na nakita siya sa telebisyon.
Sabay na sinabi ni na Zhang Yuan at Wang Jia na nagulat sila nang malaman nilang bahagi pala si Minghi, ng Dragon Tooth Organization. Sinabi ni Zhang Yuan na kamangha-mangha si Minghi at tiyak na mahirap para sa kanya na itago ang mga bagay mula sa kanila. Tumayo si Li Jin, at lumapit kay Minghi. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Li Jin kay Minghi, at sinabi niyang hindi niya dapat siyang tinitingnan ng may inggit. Sinabi ni Li Jin na siya ang bayani ng kanilang lungsod. Tinanggap ni Minghi ang paghingi ng paumanhin ni Li Jin, at sinabi sa kanya na silang lahat ay magkakapatid na nagsasama sa parehong dorm. Bigla na lang pumasok ang isang tao sa kwarto na may malapad na ngiti sa kanyang mukha, si Ping Lingwei. Tumakbo siya papunta kay Minghi, at tinawag siyang pinakamamahal na kapatid. Sinabi ni Ping Lingwei na dumiretso siya sa dorm nang marinig niyang bumalik na si Minghi sa paaralan. Aaminin niyang marami ang humahanga kay Minghi, at tiyak na magaan ang pakiramdam na maging bayani. Sinabi ni Minghi na wala naman siyang nararamdamang kakaiba, na siya ay pagod lang at nais lang magpahinga ng maayos. Pinakawalan ni Ping Lingwei si Minghi upang makapagpahinga ito. Sinabi niyang nais sana niyang tanungin si Minghi tungkol sa Black Saint expert na tumulong at nagdulot ng magandang pagtatapos ng laban. Labis na nagulat sina Zhang Yuan at Wang Jia nang marinig ito. Sinabi ni Ping Lingwei na sayang at hindi ipinalabas sa balita ang impormasyon tungkol sa ekspertong iyon. Tinanong ni Ping Lingwei kung kilala ba ni Minghi ang ekspertong iyon. Sinabi ni Minghi na hindi niya kailanman makikilala ang isang tao na kasing galing ng ekspertong iyon. Sinabi niyang nakita lang niya ang expert mula sa malayo at malamang na mga military-grade secrets ito na hindi dapat ibahagi sa kanila. Ipinahayag ni Ping Lingwei na hindi niya maiwasang magtanong, at sinabi niyang magiging cool sana kung kilala niya ang isang eksperto sa Black Saint rank. Pagkalipas ng ilang sandali, sa loob ng kanyang kwarto, pinagdikit ni Minghi ang kanyang mga kamay. Nang magsimulang mag-ensayo si Minghi, agad na sinabihan siya ni Xingling na itigil niya ang pagkukultivate. Pinayuhan siyang magpahinga at magpagaling ng maayos. Pinagalitan siya ni Xingling dahil hindi niya pinansin ang kanyang katawan sa kabila ng mga alalahanin at patuloy pa ring nagpatuloy sa seremonya ng libing ng mga bayani. Sinabi ni Minghi na kailangan niyang makita ang mga bayani sa kanilang huling paglalakbay dahil ito ay isang mahalagang okasyon. Tumigil na si Xingling sa pakikipagtalo kay Minghi, at sinabi niyang kung hindi siya magpapahinga, tiyak na mapapahamak siya. Tinutulan pa rin ni Minghi na siya ay maayos, ngunit hindi nagtagal at nagsimula siyang mawalan ng balanse. Hindi maiwasang magtangi si Xingling at masaktan habang pinagmamasdan si Minghi. Ilang oras pagkatapos, si Minghi ay makikita na natutulog sa kanyang kama. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Nang tanungin ni Xingling kung kumusta ang pakiramdam niya, sinabi ni Minghi na sobrang komportable ang pakiramdam niya. Ininform ni Xingling si Minghi na siya ay natulog ng buong 40 oras, at biglang umungal ang tiyan ni Minghi. Tahimik na sumagot si Minghi, sabay sabing kailangan na muna niyang kumain dahil mamamatay na daw siya sa gutom. Pagkalipas ng ilang oras, sa cafeteria, nagulat ang mga estudyante. Hindi nila maiwasang titigan si Minghi na sunod-sunod na kumakain ng mga mangkok ng pagkain. Ilang sandali pa, natapos na si Minghi sa pagkain. Binuksan niya ang kanyang bibig at bumuga ng malakas na dighay na umalingaw sa buong cafeteria. Pagkatapos niyang magsabi na parang buhay na siya muli, tinanong ni Minghi si Xingling kung may paraan ba para mabilis niyang mapataas ang kanyang lakas. Sinabi ni Xingling kay Minghi na kailangan niyang palakasin ang kanyang pundasyon. Binigyan siya ng babala na kung patuloy siyang magpapataas ng lakas ng hindi handa, baka mawalan siya ng kontrol sa kapangyarihan na mayroon siya. Ipinaalala ni Minghi kay Xingling na kailangan niyang mabilis na maabot ang White Swan rank upang mailigtas ang mga mahal niya sa buhay. Dahil alam ni Xingling na desperado na si Minghi, nagdesisyon na siyang ipakita sa kanya na ang pinaka-epektibong paraan para mabilis na tumaas ang kanyang lakas, ay ang kumain ng likidong stardust mula sa isang plant-type parasitic demon. Ipinahayag ni Minghi na magiging mahirap ito at hindi madaling makahanap ng mga parasitic demon. Pinakita ni Xingling kay Minghi ang isang patak ng kanyang dugo. Ininform niya siya na maaari niyang gamitin ang kanyang dugo para gumawa ng sensor para sa mga parasitic demon,
At maliban na lang kung ginamit ng mga ito ang espesyal nilang kakayahan para magtakip ng sarili, hindi makakapasok sa sensor ang mga parasitic demon na may mababang antas kaysa sa kanya. Tinanong ni Minghi si Xingling kung naisip niya ba na sa pagtulong niya sa kanya ay nagdudulot siya ng pagkawasak sa mga calamity beast na posibleng katulad niya. Sagot ni Xingling, bagamat maaaring totoo na ang mga calamity beast ay kanyang mga kamag-anak, nais pa rin niyang ipakita ni Minghi sa kanya ang kagandahan ng mundo ng sangkatauhan. Sinabi ni Xingling na naramdaman niya mula kay Minghi at sa mga miyembro ng Dragon Tooth Organization na nag-sacrifice, na ang lahat sila ay may isang tiyak na paniniwala na tinataguyod, at ito marahil ang dahilan kung bakit naging dakila ang sibilisasyong pantao. Sinabi ni Xingling na bagamat hindi niya nauunawaan si Professor Wulong, may isang bagay sa kanyang loob na likas na hindi gusto siya,